Sa mitolohiyang Pilipino, lalong-lalo na sa mga area ng Kabisayaan at Kabikulan, ang isang mandurugo ay isang uri ng aswang na sumisipsip ng dugo ng kanyang biktima. Pero hindi tulad ng sa vampira na may matutulis na pangil, ang ginagamit ng mandurugo ay ang kanyang dila na malasinulid at mahaba. At kaya din itong magbago ng hubog at magbago rin ng anyo. Ito'y upang manlinlang sa kanilang mga pupuntiryahin. Ayon sa mga kwento-kwento, ang kasarian ng mandurugo kadalasan daw ay babae. At ang sinisip-sip niya naman ay ang dugo ng lalaki. Sa ating kwento ngayong Biyernes ng Kababalaghan, mga kapatid, ay mae-engkwentro ng 10 taong gulang na bata na si Jorge, ang isang mandurugo. Magsisimula ito gaya ng mga kwento ng ating mga kabataan sa mga kwento ng pananakot. Kadalasan sa mga magulang o yung mga nag-aalaga mga yaya para sa mga batang makukulit at malikot. Simulan na natin sa Sana Lord ngayong Biyernes ng Kababalaghan. Ang dulang sinulat ni Vincent Manrique. Ito na po ang Mandurugo. Alam mo ba, Melvin, si Yaya Sabel, lagi na lang niyang sinasabi na kukunin daw ako ng mandurugo dahil hindi ko sinusunod yung mga sinasabi niya. Medyo masungit talagang Yaya Sabel mo, George. Pero baka naman kasi pasaway ka. Lagot siya sa daddy mo pag may masamang nangyari sa'yo. Uuwi pa naman next month galing abroad ang daddy mo. Sabi kasi ni Yaya Sabel, ayusin ko raw yung kwarto ko. Pag di ko raw inayos, sisip-sipin daw ng mandurugo ang dugo ko mamayang gabi. Tapos magiging butot balat na lang ako. Wala, nakakatakot naman. Ano ba yung mandurugo? Sabi ni Yaya, aswang daw yun. Dila ang gamit niyang pang sip-sip ng dugo. Nagiging parang sinulid lang daw ang dila ng mandurugo para masip-sip niya yung dugo ng biktima niya. Paano bang pinag-uusapan yung dalawa? Kanina ko pa napapansin na seryoso kayo. Oh, eto na ang merienda nyo. Kumain na muna kayo habang mainit pa tong turon. Yay! Paborito ko po yan, Lola. Salamat po. Ang init pala. Uy. Ako rin po, pahingi. Masarap tong turon. Kumain lang kayo, ha? Marami pa sa mesa. Lola Maria, naniniwala ka po ba sa mandurugo? Totoo po bang merong ganun? Sa pagkakaalam ko, ang mandurugo ay isang uri ng aswang. Sila ay nag-aanyong magandang babae upang makapambiktima ng mga kalalakihan. Pero sa panahon ngayon, wala nang nababalita tungkol sa mga mandurugo. Oh, narinig mo, George? Wala nang mandurugo ngayon. Oo, Melvin. At saka, hindi naman pala mga bata ang kinukuha ng mandurugo, kaya ligtas tayo. Ano ka ba naman, George? Nalingat lang ako, nasa kapitbahay ka na kaagad. Sa susunod, magpaalam ka naman kung pupunta ka kina Melvin. Si Yaya talaga, OA. Maaga pa naman po. Walang mandurugo kapag maaga pa. At saka, ang lapit ng bahay ni na Melvin, oh. Diyan lang sa tabi ng bahay natin. Ay basta, George. Magpakabait ka. Hindi lang naman sa mandurugo dapat nag-iingat ang bata katulad mo. May mga kidnapper pa. Kaya huwag kang umalis ng walang paalam. Opo, Yaya. Basta, huwag ka lang din po masyadong masungit sa akin. Ano bang pinagtatalunan nyo? Huwag mong sabihing usapang aswang na naman yan, Ate Sabel. Huwag mo masyadong tinatakot tong si George at baka bangunguti na sa gabi. At ikaw naman, George, kang pasaway, ah. Kapag
pag nilayasan tayo ni Ate Isabel, walang mag-aalaga sa'yo. Opo, ate. Magpakabait ka, George. Tigilan mo na yan, kakatanong tungkol sa mandurugo na yan. Oo nga pala, Ate Isabel. Tumawag si Daddy. May ipinadala raw package yung kaibigan niya. Baka dumating ngayon eh. Pakiabangan na lang, ha? Sige, Carol. Ako nang bahala. George, dyan lang muna kayo ni Melvin, ha? Ipaghahanda ko lang kayo ng merienda. Sige po, Yaya Isabel. Melvin, ano nga ulit yung sinasabi mo? Sabi ko, darating ang Tio Bino ko sa susunod na linggo para magbakasyon sa amin. Tio Bino mo? Yung tito mo na sabi mo may mga gadget na pampatay sa mga aswang? Oo, siya nga. Di ba nakita mo yung kwarto nila Lola Maria? Oh. May buntot pagi. Pangontra din daw yun sa mga aswang. Wow! Melvin, ipakilala mo naman ako sa uncle mo pagdating niyo. Ay, teka, may nag-doorbell. Baka dumating na yung package na hinihintay ni Ate Carol. Alin? Yung padala ng kaibigan ng tatay nyo? Naku, George, pag madaming tsokolate sa loob ng package, bigyan mo ako, ha? Oo, syempre. Sandali at titignan ko kung yun na nga yun. Wow! Sabi na nga ba't dumating na yung package na padala ng kaibigan ni tatay? Ate, nasaan yung mga chocolate? Pahingi naman kami ni Melvin. Oo nga po, Ate Carol. Ay, nako, George. Ano ka ba? Chocolate agad yung hinahanap mo. Kita mo nang bubuksan ko pa lang tong box eh. Carol, ito yung cutter, oh. Ako nang magbubukas ng kahon. Ay, sige na po, Ate Isabel. Para makita na natin ang laman ng package na yan. Sige. Eto na, bubuksan ko na. Oh, bakit po ganyan yan? Pagkatapos ng isang box, may box pa ulit sa loob. Tapos may box pa ulit. Ang daming kahon. Eto na nga huling kahon eh. O eto, tingnan nyo na ang laman. Wow! Ang perfect ng laman ng package. Napakagandang maskarang gawa sa kahoy ah. Sabi nga ni Daddy, maganda tong pang-display sa bahay natin. Mahilig kasi talaga si Daddy sa mga antique tulad ng mga ibang gamit natin dito sa bahay. Oo, kagaya nitong orasan natin dito. Ay, Diyos ko, nakakatakot ang tunog lalo na pag 12:00 na ng hating gabi. Ay, nako. Yan lang pala yung laman ng package. Lumang maskara. Wala mo lang kahit isang tsokolate, Melvin. Di bale, magpapabili na lang ako pagdating ng Tio Bino ko. Ay, nako, George. Bata pa kasi kayo ni Melvin kaya hindi nyo alam ang halaga ng ganitong mga lumang kagamitan. Mahal yan, no? Kahit na, mas gusto ko pa rin ang laman ng package ng mga tsokolate o kaya mga laruan. Ay nako, akin na nga yan at baka masira mo pa. Iisipin ko kung saan magandang i-display to. Melvin, hindi ka pa ba uuwi? Gusto ko na nga umuwi. Pero may sasabihin muna ako sa'yo. Ano yun? Yung maskara na pinadala sa inyo. Nakakatakot yung itsura. Nilagay na nga ni Ate Carol sa labas ng pinto ng kwarto niya eh. Halika, puntahan natin. O ayan, tingnan mo. Nakakatakot talagang itsura eh. Paano kung bigla na lang mabuhay yan? Tapos nabubuhay sa gabi. Tingnan mo. Nakatapat pa sa pinto ng kwarto mo. Oo nga eh. Di ba nakita mo kanina? Doon sana isasabit ni ate malapit sa rebulto ng mga poon. Kaso laging nalalaglag. Buti nga hindi nabasag yan eh. Kaya dyan na lang muna sa pinto. Good luck na lang sa'yo. Makikita mo yan araw-araw. Aba? Nakita mo yan, George? Oo, Melvin. Gumalaw yung maskara.
Nagkaroon ng pula sa mga mata niya. Uuwi na ako, George! Ayoko na dito. Nakakatakot sa bahay niyo. Totoo kaya yung nakita namin ni Melvin sa maskara kanina? Hindi ako maaaring magkamali. Gumalaw talaga yung maskara at pumula yung mata. Nakita rin yun ni Melvin. George, gabi na. Wala ka pang balak matulog? Sige na, pag hindi ka pa natulog. Kukuhanin po ako ng mandurugo. Tama ba ako, Yaya Sabel? Paano po kung totoo nga yung mandurugo? Ay, gabi na. Ang mabuti pa, wag na nating pag-usapan yan. Baka lalo kang hindi makatulog. Pero, Yaya, alam mo, may kakaiba dun sa maskara na nakasabit sa pinto ng kwarto ni Ate Carol eh. Gumalaw siya kanina. Tapos, nagkaroon ng mga pulang mata. Kitang-kita naman ni Melvin. Ano? Ay, Diyos ko, kayong mga bata kayo. Kakalaruin niyo yan ng computer ni Melvin eh. Pero, Yaya, totoo naman po yung nakita namin kanina eh. Sa sobrang takot nga ni Melvin, umuwi na siya kaagad. Ay, sige na, sige na. Naniniwala na ako. Pwede bang bukas na natin yan pag-usapan? Mag-pray ka na at matulog. Papatayin ko na ang ilaw ng kwarto mo, ha? Yaya, pwede po bang huwag mo nang patayin yung ilaw ng kwarto ko? Baka kasi nabubuhay talaga yung maskara sa labas eh. Baka kainin ako nun. Naku, puro kakalokohan. Basta, papatayin ko na ang ilaw. Opo, Daddy. Maganda yung maskara. Antik na antik po ang itsura. Natakot nga po si George eh. Lagi naman siyang matatakotin. Kaya sabi ko kay Yaya Sabel, huwag niyang kinikwentuhan ng tungkol sa mandurugo. Sige po, Daddy. Ingat ka lagi dyan sa Canada, ha? I love you! Ay, inabot na pala ng hating gabi ang pag-uusap namin ni Daddy. Makatulog na nga rin. Sino naman kaya yun? Teka lang, sino ba yan? Ay, naku, baka si George yan. Baka hindi na naman makatulog. Puro katatakutan kasi ang nasa isip eh. Sandali, nandiyan na! George, ano ka ba? Bakit nakalutang sa harapan kong antik ng maskara? Bakit nagkulay po lang paligid at... Bakit bigla na lumipad yung maskara sa mukha ko? Hindi ko natanggal! Ang init! Ang Diyos ko! Ano nangyayari? Si Ate Carol yung sumigaw. Baka may nangyaring masama sa kanya. Pupuntahan ko siya! Pupuntahan ko siya! Ha? Bakit may sinag ng pulang ilaw sa ilalim ng pinto? Anong meron sa labas ng kwarto ko? Ano nangyayari? Bakit nakasuot ang antik na maskara kay Ate Carol? Ate Carol! Bakit suot-suot mo yung maskarang yan? Ate! Ano nangyayari sa'yo? Ano nangyayari sa Ate Carol ko? Bakit nagpapalit siya ng itsura? Wala na mga mata niya. Humahaba ang buhok niya, pati mga kuko. At ang tenga niya humahaba rin.
ni Ate Carol ang bintana at lumabas siya ng bahay. Saan siya pupunta? Susundan ko si Ate Carol. Susundan ko siya. Tulungan niyo ako. Ayoko! Huwag mong sipsipin yung dugo ko. Huwag! Huwag! George! Gising ka! Gising! Nananaginip ka! Yaya Sabel! Napakasama ng panaginip ko! Si Ate Carol! Nasaan po siya? Nandito ako. Kagagising ko lang din. Ate Carol? Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Parang nakakita ka ng multo ah. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ang sabi ni Ate Isabel, nakita ka niyang nakahandusay sa labas ng kwarto mo? Doon ka ba natulog? Ha? Ako? Hindi. Pero... Mamaya ako na lang tatanungin ng kapatid mo, Carol. Ang mabuti pa, bumaba na kayong dalawa at mag-almusal. Mabuti pa nga po, Ate Isabel. Oh, George, sundin mo yung sinasabi ng yaya mo, ha? Kung hindi, isusumbong kita kay Daddy. Bumangon ka na dyan, pumunta ka na sa kusina. Halika na, George. Pumunta na tayo sa kusina. Teka muna, Yaya! Huwag mo akong iwan! Sabayan mo na lang din po akong kumain! Hindi pwede. Makikibalita pa ako sa labasan. May patayan kasi na naganap kagabi sa may bakanting lote sa kabilang kanto. Patayan? Ano pong nangyari? Bata ka pa, George. Huwag ka nang makiusyoso. Hala, bumaba ka na't kumain. Alam ko, yung mandurugo ang pumatay. Sigurado akong siya yun. Oh, ano Melvin? Nalaman mo na ba kung anong totoong nangyari sa patayan sa kabilang kanto? Oo, alam ko na. Narinig ko nag-uusap si Lola Maria at ang yaya Sabel mo. Pero bakit ba kasi sa patayan ka na naman interesado ngayon? Basta, sabihin mo na sa akin. Ayaw kasing sabihin sa akin ni Yaya Sabel eh. Sabi niya, na-hold up daw yung lalaki at pinatay. Pero hindi ako naniniwala. Sure ako na may sumipsip sa dugo ng lalaking yun hanggang mamatay siya. Oo, ganyan nga. Yan ang nangyari. Paano mo nalaman? Sabi nung kapitbahay nating chismosa kay Lola Maria, may butas daw sa leeg yung lalaki. Parang kinagat daw ng vampira. Pero sobrang liit naman daw ng butas. Parang tusok lang ng karayom. Mandurugo ang gumawa nun, Melvin. Simula ngayon, marami nang mamamatay. Dahil may mandurugo dito sa atin. Meron! Huh? Mandurugo na naman? Oo! Sabi ni Lola Maria, wala na daw mandurugo ngayon. Nananakot ka na naman eh. Meron, Melvin. Totoo yung mandurugo. At patutunayan ko sa'yo yan. Nakakatakot ang itsura niya. Sobrang nakakatakot ang mandurugo, Melvin. Nakasabit na naman sa pinto ng kwarto ni Ate Carol ang maskara. Parang walang kakaibang nangyari. Maging si Ate Carol, wala akong napansing kakaiba sa kanya buong araw. Hindi ko nga alam kung nananaginip lang ba ako o totoo ba yung mga nakita ko. Oh, George, anong ginagawa mo rito sa labas ng kwarto ko? Bakit nakatitig ka na naman dyan sa maskara? Mahal yan ah. Hindi niyo pwedeng pagtripan ni Melvin yan. Ate... Oh, bakit? Bakit sa akin ka na naman yata nakatingin? May dumi ba ako sa muka? Wala ate. Aalis ka ba? Lalabas lang ako sandali. Birthday ni Eric. Ha? Makikipagkita ka kay Kuya Eric? Hindi ba sabi mo sa akin hindi mo siya type? Hindi nga. Kaso birthday nga niya. Hayaan na nating maging masaya yun. Wala eh. Maganda ang ate mo. O sige na. Alis na ako.
Huwag kang lumabas ng bahay, okay? Hindi bale. Habang nakasabit ang maskara dito sa labas ng pinto ng kwarto ni Ate Carol, hindi siya magiging mandurugo. Teka, ano kaya kung kunin ko na lang to at sirain? Baka kung masisira ang maskarang to, matatapos din ang nangyayari sa ate ko. George, halika nga rito sa kusina. Eto, tutungtong ako sa monoblock para maabot ko yung maskara. Eto na. Aray! Bakit parang may kuryente yung maskara? Hindi ko mahawakan. George! Diyos ko kang bata ka! Bumaba ka nga riyan at baka mahulog ka! At ano ba yung balak mong gawin? Kabilin-bilinan sa akin ng daddy at ate mo. Sabihin ko raw sa'yo na huwag mong gawing laruan ng maskarang yan. Pero Yaya, yung maskara, buhay! Naging mandurugo si ate dahil sa maskarang to. Si ate ang pumatay dun sa lalaki. Siya yung sumipsip ng dugo hanggang sa... George, tama na. Sige, suko na ako. Pasensya ka na sa mga pananakot ko sa'yo. Alam ko na masyado ka nang naaapektuhan, George. Hindi to tayo mga mandurugo. Walang ganon. Imbento lang yun. Pero, Yaya sabi... Wala na tayong dapat pag-usapan, George. Bumaba ka na, tulungan mo na lang ako magluto. Carol, salamat at dumating ka. Sana pumayag ka na lang na sunduin kita sa bahay niyo. Okay lang, Eric. Happy birthday. Salamat sa pag-invite. Ako nga dapat magpasalamat sa iyo eh. Halika, dito ang table natin. Nasaan nga pala mga bisita mo? Bakit tayo lang ang tao dito sa restaurant? Ganito kasi, nung pumayag kang pumunta ngayon, nag-adjust ako ng celebration. Next week na lang sila kasi ikaw lang talaga ang gusto kong makasama ngayon eh. Ganun ba? Nakakahiya naman sa ibang mga inimbitahan mo. Ang presensya mong pinakamahalagang matatanggap ko ngayong birthday ko. Carol, kumain na muna tayo. Sige, pero sandali lang ha. Pupunta lang ako sa restroom. Excuse me. Bumili ako ng regalo para kay Eric. At nasa maliit na kahon lang yun pero hindi ko makita sa bag ko. Kaya kaysa dun pa ako maghalungkat. Sa harapan niya. Dito na lang sa CR gagawin. Nasaan na ba kasi yun eh? Bakit narito sa bag ko tong antik ng maskara? Paano napunta to dito? Sino naglagay? Sigurado ako nakasabi to sa pinto ng kwarto kanina. Aray! Biglang sumakit ang ulo ko. Sobrang sakit! Napakasaya ko ngayong birthday ko, Carol. At yun ay dahil sa'yo. Sobrang napasaya mo ako. Carol? Okay ka lang ba? Napagod ka ba? Napansin ko, kanina ka patahimik ka. May problema ba, Carol? Carol? Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Bakit may suot ka maskara? Carol, ayoko ng ganitong biro, ha? Carol? Bakit nagbabago ang anyo mo? Humahaba ang tenga mo. Di ba ako mo? Carol, nagiging halimaw ka. Kailangan makaalis ako rito. Hinahabol ako ni Carol. Mahabutan niya ako. Bitawan mo ako! Bumabaon sa balat kong matutulis ng mga kuko! Tama na! Inalibas na ang dila niya! Parang sinulit lang na sobrang nipis!
George. Oh, wala pala siya rito sa kwarto niya. Sabi niya magko-computer lang siya. Sigurado, naroon na naman siya sa kapitbahay. Pupuntahan ko na nga lang. Gabing-gabi na eh. Aba, ngayon ko lang napansin. Wala dito sa pinto ng kwarto ni Carol ang antik na maskara. Siguradong si George ang may kagagawa nito. Sigurado kung yun na naman ang pinagtitripan nila ni Melvin. Mga bata ngayon, oo. Ang titigas na ulo. Anong tunog yun? Nanggagaling sa loob ng kwarto ni Carol, ah. Kala ko ba mamaya pa siya uuwi? Narito na kaya siya? Ay, matignan ko nga. Ano ba yung tunog na yun? Parang doon nanggagaling sa bukas na bintana ni Carol. Alam ko, isinara ko yung kanina eh. Bumuksan ko na nga ang ilaw. Sino yan? May tao ba riyan? Ay, masilip na nga. Mandurugo! Ay, sigurado ako mandurugo. Nakita mo yun. Sigurado ako, Diyos ka! Bakit may mandurugo dito? Ay, tatakbo ako pero hindi ko may galaw ang katawan ko. Ate Isabel, sandali lang. Ako to. Carol? Hindi. Nililinlang mo lang ako. Halimaw ka! Ate Isabel! Hindi! Ay, nahulog siya dyan! Lola Maria, salamat po dito sa pagkain. Napakasarap. Dito po muna ako ha. Wala kasi akong kasama sa bahay. Sige lang, George. Kaibigan ka ng apo kong si Melvin, kaya parang apo na rin kita. Isa pa, nakiusap sa akin ng ate mo kung pwedeng dito ka lang muna habang wala sila. Kumusta na nga pala yung Yaya Sabel mo? Bakit nga pala siya nahulog sa hagdan niyo, George? Hindi ba kabisado na ni Yaya Sabel ang second floor ng bahay niyo? Ang taas pa naman ng hagdan niyo. Kawawa naman si Yaya. Hindi ko rin alam kung bakit eh. Pero sabi ni ate, nadulas daw si Yaya Sabel kagabi. Nasa ospital pa rin siya ngayon. Bakit kaya siya nadulas? Baka naman hinahabol siya ng maskara. Sobrang nakakatakot yun eh. Hindi, Melvin. Baka hinahabol siya ng mandurugo. Mandurugo? Bakit, George? Paano mo nasabi na may mandurugo? Sabi ko sa'yo, huwag pag-usapan ng mandurugo pag nandito si Lola. Lola Maria, wala po. Wala lang po. Alam mo, ang mga mandurugo ay mapanganib na nilalang. Isang uri ng aswang na mas nalalapit sa pamilya ng vampira na sumisip-sip ng dugo. Totoo yung mandurugo, mga apo, kaya mag-iingat kayo palagi. Ate Carol, bakit po may hinatid kayo mga pulis sa gate? Nag-iimbestiga lang sila tungkol sa pagkamatay ni Eric. Eric? Di ba yun yung manliligaw niya po? Patay na pala siya. Pero bakit? Pinatay ba siya? Pinatay? Hindi. Na-aksidente. Ano ka ba, George? Ang bata mo pa, napaka-chismoso mo na. O ano ba ang problema? Bakit nakatitig ka sa akin ng ganyan? Wala po, Ate Carol. Kahit bata pa po ako, pwede mo akong pagsabihan ng mga problema mo o nangyayari sa'yo. Makikinig ako, promise. Ha? Ano ba sinasabi mo, George? Anyway, ang sweet mo talaga. Sige, pupunta muna ako sa kwarto ko. Parang wala namang pagbabago kay Ate Carol. Naiisip ko tuloy kung totoo o panaginip lang ba yung mga nakita ko dati. Siya nga pala, George. Bakit po, Ate Carol? Hinanda ko na yung pantulog mo.
makikitulog ka muna kina Melvin ngayong gabi, ha? Magbabantay kasi ako kay Ate Isabel sa ospital. Huwag kang malikot doon. Opo, ate. Diyos ko, gabi na naman. Anong gagawin ko? Hindi ko alam na nagaan yung mandurugo ako kapag nakasuot sa akin ng antik na maskara. At hindi ko na alam kung anong nangyayari pagkatapos. Pero alam kong nakita ko ni Ate Isabel. Wala akong kamalay-malay na nasaan yung mandurugo pala ako. Kaya pala nung habulin ko si Ate Isabel, hindi niya ako pinakinggan. Nagtatakbo lang siya na parang takot na takot hanggang malaglag siya sa hagdan. Hindi. Narito na naman ang antik na maskara. Nakalutang sa ere. Papalapit na naman sa akin ang maskara. Ayoko na! Ayoko na! Huwag ka lalapit sa akin! Ayoko na! Ayoko na pumatay! Ayoko na! Maraming dugo! Melvin, ano na? Nai-connect mo ba? Oo, ito, kita mo nga. Gumagana yung kamerang nilagay mo sa kwarto ng ate mo. Kaso lang, nahuli tayo ng ate mo sa ginagawa natin. Ayos lang yun. Para din kay Ate Carol ang ginagawa natin. Para alam niya na nagiging mandurugo siya. Baka lang malaman ng Tio Bino mo na pinakailaman natin yung video recorder niya. Hindi magagalit si Tio Bino. Tinuruan nga niya akong gamitin to dati kasi nag-oobserba kami ng mga hayop sa gubat. George, tingnan mo, yung monitor. Ha? Mapula na yung paligid ng kwarto ng Ate Carol mo. Hala, oo Melvin. Ganyan nga yung nakita ko dati. Pumula yung paligid. Parang may ilaw na pula. Tapos ay lumutang yung maskara at pinuntahan ng ate ko. George, ganyan na nga. Nakalutang ang maskara. Hala, ano nangyari? Ano nangyari? Nasira yung monitor? Oo nga no, nasira. Ano nang gagawin natin? Paano pa tayo makakakuha ng ebidensya na naging mandurugo nga ang Ate Carol mo? Mabuti naman at nakatulog na sina Melvin at George. Nagtatakutan kasi kanina kaya hindi agad nakatulog. Titingnan ko nga muna kung nakasara na ba mga pintuan at bintana sa ibaba bago ako matulog. Ha? Ano yung tunog na yun? Kung hindi ako nagkakamali, tunog yun mula sa isang mandurugo. Pero, bakit meron nun dito? Ang alam ko matagal nang walang ganong klaseng aswang ah. Masilip nga dito sa bintana. Diyos ko! Totoo ba ang nakikita ko? May mandurugo nga! Parang isang hayop na nakadapo sa pader ng bahay ni na Carol. Naku, totoo pala ang kutob ko. Yung pinatay na halos matuyo ang katawan sa kawalan ng dugo. Biktima siya ng mandurugo. Nandito pala sa lugar namin ang salot. Kailangan tawagan ko ang aking anak na si Pino. Alam niya kung paano tatapusin ang kasamaan ng nilalang na ito bago pa kami mabiktima. Ate Carol, ba't mo naman pinatay yung TV?
Manunood tayo ng balita. Ay nako, George. Ang weird mo talaga. Sa lahat ng bata, ikaw lang yung interesado sa balita. Ano ba naman ang ibabalita dyan? Puro patayan. Yun na nga, ate. Para makapag-ingat tayo. May mandurugo sa lugar natin. Ang dami na niyang sinipsip ng mga dugo. George, tumigil ka na nga. Hindi totoong mandurugo na yan. Yan bang natututunan mo sa pagsama-sama mo kay Melvin? Hindi po, ate. Nagsasabi lang ako ng totoo, promise. Nakita ko talaga yung mandurugo. George, wag kang praning, okay? At wag kang makulit, pwede ba? Sige na, kumain ka na. Aakyat muna ako sa kwarto. Ay, ang weird talaga ni Ate Carol ngayon. Natatakot na tuloy ako sa kanya. Hindi lang niya napapansin pero lagi na lang mainit ang ulo niya. Tapos, lagi nagkukulong sa kwarto. Kailangan kong abangan ng pagtawag ni Daddy. Kailangan sabihin ko sa kanya na mandurugo si Ate Carol. George, nandito ako. Hoy! Melvin, anong ginagawa mo rito? Di ba sabi ko sa'yo, ayaw na akong payagan ni Ate Carol na makipaglaro sa'yo? Baka magalit yun pag nakita ka rito. Ang weird talaga ng ate mo, no? Bakit naman daw hindi pwede? Basta! Bakit ka ba nandito? Sasabihin ko lang sa'yo na nasa bahay na namin si Tio Bino. Yung marunong lumaban sa mga aswang. Kasama na yung mandurugo na yan. Ano? Eh di, pwede pala niyang tulungan yung ate ko. Oo naman. May sinabi rin sa kanya si Lola Maria. Sabi ni Lola, may nakita siyang mandurugo sa pader ng bahay niyo nung 1 linggo. Ha? Baka si ate yun. George, nagpakulo ng banal na langis ang Tio Bino ko. Pumulo ang langis at parang nagkaroon ng hugis ng isang babae na parang halimaw. Ibig sabihin daw, may mandurugo talaga sa lugar natin. Naku, sana matulungan ng Tio Bino mo ang Ate Carol ko. Sana matulungan natin ang ate ko. Gusto ko rin tulungan ng ate mo. Halika, puntahan natin si Tio Bino. Ikaw magkwento sa kanya ng mga nalalaman mo, ha? nangyari, Mang Bino. Nung makita ko ang mandurugo na lumabas sa bintana ng kwarto ni ate at gumapang sa pader, nawala na po ako ng malay. Yung nilalang na nakita mo ng gabing yun at ang nilalang na nakita ni Nanay Maria, iisa lamang yan. Base sa description ninyo, mandurugo nga ang nilalang na yun. Ang mga mandurugo ay isang uri ng aswang. Marami po palang klase ng aswang? Oo, marami. Ang mga mandurugo, umiinom sila ng dugo, katulad ng mga vampira. Ngunit, may mga natatanging paraan sila ng pag-atake. Pag-atake? Paano po yun? Dalawang pamamaraan ang ginagamit ng mga mandurugo sa pag-atake. Tama. Ang isa ay ang paggamit ng dila ng mga ito na parang sinulid sa nipis. Tumutusok yun sa leeg ng kanyang biktima at sisipsipin ang dugo nito. Tama si Nanay Maria. At ang ikalawa naman ay ang paghalik sa biktima at pagsipsip sa dugo nito sa pamamagitan ng bibig. Ha? Nakakatakot naman pala, Mang Bino. Hindi ko maisip na mamamatay dahil nasipsip ng mandurugo ang dugo ko. Ay, nakakatakot talaga ang mga mandurugo. Sa itsura pa lang matatakot na kahit sinong makakakita sa kanila. Mahaba yung pangil nila, ha? Pero hindi nila ginagamit ang pangil para sumipsip ng dugo. Gaya nga na sabi ni Nanay Maria, dila na singnipis ng sinulid ang pangsipsip nila ng dugo. Mahahaba rin ang mga kuko nila. Matutulis din ang kanilang mga tainga. Mukha silang mga walang awang halimaw. Totoo. Hindi ko po nakita ang mga pangil ng mandurugo na sinasabi ko dahil nakasuot siya ng maskara. Pero tumutulo po yung laway niya at pulang-pula yung mga mata. Teka muna, maskara ba ka mo? Antik na maskara ba yung sinasabi mo? Opo, yun nga po.
Aba, Tio Bino, Teka. mahilig po sa mga antikong tatay ni George. Kasama yung maskara sa koleksyon niya eh. Bino, yun nga ang sinasabi ko sa'yo eh. Galing daw ang maskarang yun sa kaibigan ng tatay ni George. Ipinadala sa bahay nila. hindi ako sigurado, Nay, pero mukhang nakakulong nga ang mandurugong yun sa maskara. At kung sino man na mapili nito, kukunin niya ang taong yun bilang vessel niya o sisidlan ng kanyang kapangyarihan para makapaghasik ng kasamaan. Kailangan makita ko ang maskarang yun bago maging huli ang lahat. Yung maskara, George. Kailangan nating makuha yun. Oo, sige. At ang Ate Carol ko, iligtas niyo po ang Ate Carol ko. Hello, Daddy. Apo, okay lang kami. Huwag niyo po kaming intindihin. Si George, ayos lang po siya. Sige po, bukas na lang tayo mag-usap ulit. Ingat lagi, Dad. Bye! Ay, Daddy, hindi ako okay. Yun ang totoong gusto kong sabihin sa'yo, pero hindi ko gustong mag-alala ka sa amin dito dahil sa malayo ka. Sorry, Dad. Ay, Diyos ko. Ano bang nangyayari sa akin? Isa na akong halimaw na pumapatay. Pero hindi ko gusto yun. Hindi ko alam ang nangyayari. Wala akong kontrol sa sarili kong katawan. Alam ng Diyos na ayokong pumatay. Ayoko. Mabuti at nariyan na ang Tio Bino ni Melvin. May tutulong na kay Ate Carol. Mamaya ay pupuntahan na nila ako dito, kaya... Si Ate Carol yun ah! Naku, ano nangyayari sa kanya? Kailangan ko siyang puntahan! Ate Carol! Ate! Andiyan ka ba? Buksan mo tong pinto! Ate! Yung maskara! Wala na dito sa pinto yung maskara! Nasaan na kaya yun? Yung pinto! Kusa na lang bumukas! Ate Carol! Nandiyan ka ba sa loob? Nanginginig ang mga tuhod ko. Halos hindi na ako makagalaw sa takot. George! Ate! George! Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na rito! Umalis ka na! Dali! Bilisan mo na, George! Umalis ka na! Nandiyan na siya! Nandiyan na siya! George! Yung maskara! Ate! Nakalutang ulit ang maskara! Umalis ka na! Dali! Umalis ka na! Yung maskara! Maskara! Huwag mong itapay ang kapatid ko! Ako ang kailangan mo! George! Tumakbo ka na! Takbo! Umalis ka sa mukha ko!
Ate Carol ang kaharap ko. Mukha na siyang isang mabangis na hayop. Nakakatakot siya! Daddy! Daddy! Tulungan mo ako! Tulong! Tulong! Ayan na siya! Papatayin na niya ako! Papatayin na niya ako! George! George, ano ba yan? Ha? Anong ginagawa mo? Tumakbo ka na! Ako na hanap sa mandurugong ito! Dali na! Mang Bino! Mabuti po dumating kayo! George, halika dito! Opo, Lola Maria! Nariyan na po ako! Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, lilisanin mo ang katawan ng babaeng yan. Ikaw na nilalang na nabubuhay para pumatay ng tao. Lumayas ka sa katawan ng babaeng yan. Gamit ang banal na buntot paging ito. Hatawin ko ang katawan mo hanggang sa sundin mo sinasabi ko! Hindi ka na makakalaban pa. Kaya lumayas ka na sa katawan ng babaeng yan. Layas! Eto pa! Tanggapin mo ang hagupit ng banal na buntot ng paging ito! Lola Maria! Ano po ba yung ginagamit ni Mang Bino na panghampas sa ate ko? Sa bawat hampas po niya, umuusok yung katawan ng ate ko na ngayon ay anyong mandurugo na. Hindi po kayo nasasaktan din yung ate ko. Banal na buntot ng pagi ang gamit ni Bino. Pinagkatiwala yun sa lahi namin ng isang ermitanyong nabubuhay sa tinatawag na banal na buntot sa aming probinsya. Ang buntot ng pagi ay kilala bilang mabisang panlaban sa lahat ng uri ng aswang. Proteksyon sa mga masasamang elemento. Pero parang nasasaktan din yung ate ko eh. Hindi ang ate mo ang nasasaktan, George, kundi ang mandurugong subakop sa kanya. Lumayas ka dyan! Lumayas ka, mandurugo! Ito pa, tanggapin mo ang hagupit ko! Sa wakas, Si Ate Carol! Nawalan siya ng malay! Tulungan po natin siya! nawalan siya ng malay matapos matanggal ang maskarang ito. Sa ngayon, maayos na siya. Pero hindi pa natatapos ang kasamaan. Kailangan sirain ang maskarang ito. At si Carol lang ang dapat magwasak nito at wala nang iba pa. Carol, kumusta ka na? May masakit ba sa'yo? Aling Maria, salamat sa pagtulong sa amin. Kung hindi po dahil sa inyo, baka na paano na kami magkapatid. Oo naman. Talagang tumutulong ang anak kong si Bino sa mga ganitong pagkakataon. Huwag kang mag-alala, ha? Hindi ka namin iiwanan hanggang matapos ang lahat ng ito. Si George po, nasaan po siya? Okay lang si George. Nasa bahay namin siya. Hinayaan na muna namin siyang matulog kasama ni Melvin. Ipanatag mo ang sarili mo, ha? Mahiga ka na muna, magpalakas ka. Dahil hindi pa natatapos ang kasamaan ng mandurugo. Tama si nanay. Kailangan mo magpahinga dahil siguradong babalik ang mandurugo. Ha? Nararamdaman kong gustong-gusto niyang tumira sa katawan mo at gamitin ka sa kasamaan. Maskara. Nasaan yung maskara? Yung maskara, nasa isang lalagyan na napapalibutan ng banal na langis. Sa ganitong paraan, mapapahina natin ang kapangyarihan ng mandurugo. Babalik yun, kaya hintayin natin siya para tapusin ang kanyang kasamaan. Eto, Carol, tanggapin mo to.
Ano po ito? Yan ang makapangyarihang itak na gagamitin mo sa pagbuksa sa maskara. Yan lang ang sandatang tatalo ng tuluyan sa mandurugo. Ako po ang gagamit nito? Ikaw. Pero paano? Makinig ka. Ikaw, huwag ka mag-alala. Tuturuan kita kung paano. May naisip na akong plano. George! Gumising ka! Gising! Melvin, bakit ba? Inaantok pa ako eh. Gusto ko bang matulog? Hindi ba sabi mo na itaboy na ni Tio Binong mandurugo? Hindi ba sabi mo na wala na ng kapangyarihan ng maskara at ligtas ng ate mo? Oo, kitang-kita ko kaya yun. Nandun kami ni Lola Maria kanina eh. Bakit ba? Kung ganun, George, ano yung lumulutang sa labas ng pintana? Tingnan mo! Yung maskara! Ano ginagawa ng maskarang yan dito? Ewan ko! Lumulutang sa ere! Sinisira niya yung salamin ng pintana para makapasok dito! George! Dawan! May nakalawit na mahabang dila! Sisip-sipin niya ito ko natin! Halika na, Melvin! Umalis na tayo! Salihan mo! Sandali! Hindi ako makagalaw! Tatawag ako! Tio Bino! Lola! Tulong! Halika na, Melvin! Kailangan makalabas tayo dito sa kwarto! Bilisan mo! Sabi na nga ba't ang mga bata pinupunta rin ng halimaw? Ito na katapusan mo. Carol! Kinusta? Ngayon na, Carol! Tagayin mo ang maskara! Tagayin mo! Walang hiya kang maskara! Eto sa'yo! Layuan mo kami! Layuan mo kami! Tingnan niyo! Yung maskara! Umaapoy sa bawat pagtaga ni Ate Carol! Ate Carol! George! Tapos na! Salamat sa Diyos! Ligtas na tayo! Ligtas na tayo! Wow! Ang ganda nitong bahay niyo! Mukhang bago! Wala na yung mga lumang kagamitan na koleksyon ng daddy mo. Oo, ipinabenta na lahat ni Daddy nang malaman niya yung nangyari kay Ate Carol. Sino ba kasi ang mag-aakala na mandurugo pala yun? Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Parang hindi yun totoo. Ang importante, tapos na at wala nang mandurugo. Nakalabas na rin ang ospital si Yaya Sabel. Hoy, kayong dalawa. Pumunta na kayo rito, kakain na tayo. Kanina pa yata nagugutom si Lola Maria at si Mang Bino. Opo, ate. Nandyan na. Melvin, tara na't kumain. Baka maubusan pa nila tayo. Tara!